Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa gabing ito. Kami po ay inyong pinagpala na malaya pong makapanambahan at ikaw po ay aming lugurin. Salamat sa mga awitin at mga pagpupuri ng inyong mga anak. Hindi lamang po dito sa aming simbahan na ibinigay mo sa amin, kundi sa iba't ibang dako na nagtataas ng inyong pangalan. At kami po naman ay umaalala sa aming mga kapatid na nasa iba't ibang dako, maging mga naka-online, ang maging mga kapatid naming nasa karamdaman, ganun din man po nasa paglalakbay, ganun din man po ang iba na nangingibang bayan, nangingibang bansa. Ikaw po mag-ingat po sa kanilang lahat. Ganun din naman ang aming mga pinuno sa aming bayan, ang mga amin pong mga frontliners sa iba't ibang sangay ng aming pamayanan. Ikaw na po mag-ingat at magpala. At kami po ay nagpupuri sa inyo ngayon. Ang aming kagalakan ay ikaw higit pa sa samsam ng mundong ito. Muli po, ikaw po ang mataas sa gabing ito. Dalangin namin ng aming pag-aaral patungkol sa kaligtasang hindi nawawala ay lalong magbigay sa amin ng appreciation na kung ito ay pinananatili ng Diyos, kami po ay panatag sa lahat ng kapanahunan. Maraming salamat po sa iyong kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. 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 Maraming salamat po sa lahat. Magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Narito si Brother Daniel at si Brother Francis. Hello? At ating pong buksan natin mga Biblia sa Luke chapter 9. At basahin po natin verses 1 to 26. Ako po sa verse 1 at kayo po sa susunod. At sabay-sabay po tayo sa verse 26. Thank you. Luke chapter 9 verse 1. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. And he said unto them, Take nothing for your journey, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money, neither have 2 coats apiece. And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart. And whosoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them. And they departed and went through the towns, preaching the gospel, healing everywhere. Now Herod the Tetrarch heard of all that was done by him, and he was perplexed, because that it was said of some that John was risen from the dead, And of some that Elias had appeared, and of others that one of the old prophets was risen again. And Herod said, John have I beheaded, but who is this, of whom I hear such things? And he desired to see him. And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida. And the people, when they knew it, followed him. And he received them, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing. And when the day began to wear away, then came the 12, and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lads, and get victuals, for we are here in a desert place. But he said unto them, Give ye them to eat.
And they said, "We have no more but 5 loaves and 2 fishes, except we should go and buy meat for all these people." For they were about 5,000 men, and he said to his disciples, "Make them sit down by fifties in a company." And they did so, and made them all sit down. Then he took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed them and brake and gave to the disciples to set before the multitude. And they did eat, and were all filled, and there was taken up fragments that remained to them of 12 baskets. And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him, and he asked them, saying, "Whom say the people that I am?" They answering said, "John the Baptist, but some say Elias, and others say that one of the old prophets is risen again." He said unto them, "But whom say ye that I am?" Peter answering said, "The Christ of God." And he straitly charged them and commanded them to tell no man that thing, saying, "The Son of Man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be slain, and he raised up the third day." And he said to them all, "If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away?" Sabay-sabay po tayo sa verse 26. "For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of whom shall the Son of Man ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father's, and of the holy angels." Pagpalain po pagkabasa ng salita ng Diyos. Maraming po tayo makaupo.
God wants to hear you sing. Kahit hindi po maganda ang boses, basta maganda ang puso. Amen? Kaya yung iba na pagka hindi maganda ang boses, ayaw umawit. Thank you, Sister Dina. Bukod sa maganda ang boses, maganda ang puso. Amen. So, purihin po, mga kapatid natin na umaawit. Alam nyo, maraming magagandang boses dito at magaganda ang puso na mga umaawit. So, salamat sa ating mga kapatid. Amen. While tayo po ay nasa pang-5 lesson po natin tungkol sa ang kaligtasan ay bakit hindi tayo naniniwala na ang kaligtasan hindi nawawala. Sapagkat itong kaligtasan, bukod sa napakahalaga, kailangan natin. Kailangan ng lahat. Di ba nang walang pagkain, di ba? Walang magandang bahay, walang malaking simbahan, walang mataas na posisyon, di ba nang hindi ka ganun kalusog, di ba hindi ka ganun kakilala, di ba na hindi ganun kakinis ang kutis. Lahat na ng disadvantages nasa iyo. Huwag lang yung kaligtasan ang wala sa tao. Dahil pagdating sa langit, lahat ng maganda meron ka. Kapag kahit na napakaganda natin dito, tapos wala tayong kaligtasan, lahat ng pangit doon sa impyerno. Kaya mas maganda yung kasabihan ng mga Pilipino, akin ang huling halakhak. Di ba? Ganun tayo, no? Sa akin ang huling halakhak. At pagka kayo ay Kristiyano, kayo ay ligtas, talagang umagang walang gabi. Sabi nga, ang araw ay hindi lulubog. Ang luha ay hindi papatak. At ang kamatayan ay hindi dadalaw. Yan ay pagdating ng ating Panginoon na tayo binuhay na muli. So tayo po lahat ay tumayo sa gabing ito at sa lahat ng mga naka-online, keep on inviting your friends na sa series na ito ay mapakinggan po ng mga tao. Sa Hebrews chapter 8 and verse 12, at may mga iba rin akong nakakausap na kahit hindi mga mananampalataya, ay in-invite ko, sinasabi ko sa mga mag-watch kayo, join us online. Hebrews chapter 8 and verse 12. Basahin po natin ang isang napakagandang talata. Bakit tayo ay hindi naniniwala na ang kaligtasan ay pwedeng mawala? Bakit tayo naniniwala na ang kaligtasan ay hindi mawawala? Minsan ang taong naligtas, siya ay ligtas magpakailanman. Hebrews chapter 8, verse 12, shall we read, begin. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Amen? Hindi itinatanggi ng talatang ito na tayo ay mga nagkasala. Hindi itinatanggi rito na tayo mga hindi matuwid. Pero ang sinasabi rito ng Bible, bagamat tayo ay may mga kasalanan, sabi doon, their sins and their iniquities, ang sabi po rito ay, will I remember no more. No more. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang mayakda at Ikaw ang nagsasabi patungkol sa kaligtasan. Hindi po ang interpretasyon ng tao, kundi yung ipinahahayag mo sa tao. Ano nga ba ang kaligtasan? Paano ito nakakamtan? At ito ba'y pwede pang mawala sa isang taong tunay na naligtas? At napakaliwanag po ng iyong salita na ang kaligtasan ay regalo, ang kaligtasan ay biyaya, ang kaligtasan ay sa pananampalataya, hindi sa mga gawa. At kapag ang tao'y naligtas, hindi kami ang nagligtas sa aming sarili, hindi ka namin tinulungan na kami ay maligtas. 100% ikaw ang nagligtas. Kaya kami magpapasalamat. At ang iyong pagliligtas ay napakamakapangyarihan na ang iyong pagliligtas ay hindi namin kayang iwala dahil hindi kami ang nag-iingat nito. Pagpalain niyo po ang panahon, oras na aming gugugulin na ito po'y magdagdag ng kaliwanagan at lalong kagalak at pasalamat sa aming lahat. Ito po'y aming hiling at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say Amen. 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 Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Amen. Napakahalaga po rito. Your sins
will I remember no more. Ang inyong mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Nauna po, may mga paraan para hindi ang tao bagabagin ng kasalanan. Ang mga tao gusto niyang makalimutan, makaiwas sa kanyang kasalanan. Kaya una, gusto ko po munang tingnan natin dito ang ilang mga paraan para hindi ang tao bagabagin ng kanyang kasalanan. Unang paraan ng tao para hindi siya binabagabag ng kanyang kasalanan ay bigyang katuwiran ang kanyang kasalanan. Ibig sabihin, kaya ko ito nagawa. Naalala nyo si Adan. May katuwiran siya. At ang katuwiran niya, yung babaeng ibinigay mo sa akin. Kaya may mga tao na para hindi bagabagin ng kanyang sariling kasalanan, binibigyan niya ng katuwiran yung kanyang kasalanan. Kung bakit niya nagawa. Sa ganung paraan, parang pinagagaang niya ang kanyang nagawang mali. At tayo pong mga tao ay may ganyang kapamaraanan. Paraan para hindi tayo bagabagin ng ating sariling kasalanan. Pangalawa, bukod sa bigyang katuwiran, takasan ang kanyang kasalanan. Kaya may mga tao na may nagawa, then pupunta sila sa malayong lugar. Para hindi siya bagabagin, wala nakakakilala sa kanya ron. Iniisip niya na kapag siya'y malayo, wala nakakakilala sa kanya doon. Well, at least, ang tingin ng mga tao, wala siyang kasalanan. Kaya ito ay magkapatid. Itong number 1 at number 2. Yung nangangatuwiran siya, binibigyan niya ng tamang dahilan, bakit niya nagawa yung mali. Ito naman, tumatakas para walang makakilala sa kanya at hindi siya makilalang siya ay may kasalanan. Pangatlo, isisisi sa iba ang kanyang kasalanan. May ibang ituturo. At ipakikita na yung iba ang guilty. Yung iba ang may kasalanan. Hindi siya. Hindi ako. Siya. Pang-apat, itatanggi na nakagawa siya ng kasalanan. Wala akong nagawa. At ganyan ang marami. Ganyan ang marami. Panlima, mabubulag-bulagan sa kanyang kasalanan. Kaya naalala ko nung mga anong tawag natin yan, yung mga senador ay ini-interview yung mga kine-question nila, yung mga nagkasala. Sino yun? Si General Limot. Naalala niyo yun? Si General Limot. Lagi ang sabi niya nakalimutan ko. Hindi ko maalala. Sino man general yon. Pero natandaan ko yung sinabi ni nung senador, Mr. General Limot. Sino yun? Mr. Limot. Si Bong Revilla yata nagsalita nun eh. Kaya ito po yung paraan ng mga tao. Ilan sa mga paraan ng mga tao, may mga tao nga, di ba, nagsisira-siraan ng ulo, nagwawala ng bait, kunyari, nasiraan ng ulo. Para lang pagtakpan, para takasan at hindi siya bagabagin ng kanyang sariling kasalanan. Ngunit, hindi man natin maalala, makalimot man tayo sa ating mga kasalanan at hindi man tayo bagabagin ng ating kasalanan, lahat ng kasalanan natin ay hindi makakalagpas at hindi makakaligtaan ng Diyos. Tama po ba, Amen? Lahat ng kasalanan ng tao, nasa isip, nasa salita, nasa gawa, talagang magtataka tayo, anong klaseng persona ang Diyos na pinakikilala ng Bible, na lahat ng kasalanan ng tao, alam niya, hindi niya nakakalimutan, hindi nawawaglit sa kanya, at talagang fully aware ang Diyos sa lahat ng pagkakasala ng tao, maliit man o malaking tinatawag, tumanay nasa isip, nasa salita, o nasa gawa. Now, tingnan po natin ang talata ng sabi rito, your sins will I remember no more. I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. What does it mean by these words, your sins will I remember no more? Sapagkat alam naman natin ang Diyos ay hindi nakakalimot, anong ibig sabihin na ang iyong mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa? Ibig ba sabihin, hindi niya na maalala? Pero ang sabi sa Tagalog, mas maganda, no? Mas malinaw. Hindi ko naaalalahanin. Sabihin, intentional.
decisive decision. Ito'y pinagpasyahan, hindi ito nakalimutan, kundi hindi ko naaalalahanin pa ang iyong kasalanan. So the words, your sins will I remember no more, means God knows everything and there is no secret from Him. It means, I will not remember your sins against you. Alam ko yung mga kasalanan mo, but I will not remember those things against you. Hindi ko na ito aalalahanin laban sa iyo. Kaya kapag tayo, alam naman natin yung nagawa ng tao, di ba? Pero wala nang epekto sa atin, wala na rin tayong binibigay na pabigat sa iba kasi hindi na natin ginagamit yung nagawa niyang kasalanan laban sa kanya. Sapagat inihingi na ng tawad o pinatawad na. Kaya hindi na natin gagamitin yun o aalalahanin pa. Kaya yung salitang I will remember your sins no more, hindi ibig sabihin na wala sa alaala. Hindi na ng Diyos alam, nakalimutan ng Diyos. Ano nga ba yung nagawa mo? Hindi po ganun ang ibig sabihin, kundi fully aware, very fresh, para ngayon mo lang ginawa, yung power naroon, alam ng Diyos, ano ang baho ng kasalanan na yon, gaano ka nakapandidiri sa kabanalan ng Diyos, pero sabi niya, I will not remember that against you. Hindi ko na gagamitin yan sa aking kaalaman laban sa iyo. Kaya napakaganda po ng kalagayan natin mga Kristiyano. So, alam natin na tayo nagkasala, alam natin tayo guilty, although tayong mga tao, sa totoo lang, hindi natin matandaan lahat ng ating ginawang kasalanan. Tama ba? Bukod sa hindi natin matandaan, hindi natin alam lahat ng nagawa nating kasalanan. O hindi lahat ng kasalanan natin, alam nating kasalanan pala. O matatandaan natin. Pero ang Diyos, wala siyang makalimutan kahit isa. Pero ang sabi niya, hindi ko na aalalahanin pa. Kaya mga minamahal, kung kayo po ay mga panauhin namin, mga kaibigan na nakikinig, sino man na makakapakinig nito, kapag kayo nanampalataya kay Jesus, ito ang pangako niya, hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan laban sa iyo. Hindi dahil sa hindi niya na alam, kundi hindi niya ito aalalahanin pa laban sa iyo. So sa mga listahan ng mga kasalanan, di ba, nakalista sa Bible lahat ng kasalanan. Inilista ng Diyos sa langit lahat ng kasalanan. Sa listahan ng mga kasalanan, lahat ng kasalanan, ang Diyos laban sa lahat ng kasalanan. So meron siyang listahan ng mga kasalanan sa iyong pangalan. Lahat ng kasalanan mo ay nakalista doon. Kaya ang Diyos laban sa lahat ng kasalanan na yon, hahatulan ka niya. Pero meron siya ngayong pangako rito na hindi ko naaalalahanin pa yung mga kasalanan mo laban sa iyo. Kaya ang tanong po natin, how is this possible? Paano magkakatotoo na yung mga kasalanan natin na alam naman ng Diyos na yung mga kasalanan yun ay attack against His law and attack against God's character or attack against His nature as God, as a holy God? How is this possible? Paano maging posible na hindi na ng Diyos alalahanin ang ating mga kasalanan laban sa atin? Number 1, tingnan po natin, by God's forgiveness. Romans chapter 4, 7 hanggang 10. Sabi dito, verse 7, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven. Mapalad, masaya ang mga tao, sila, na ang kanilang mga kasamaan ay pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad siya na ang Panginoon na hindi niya ibibilang ang kasalanan sa kanya. Wow! Damahin natin, mga kapatid. Minsan, wag lang nating damahin yung pagmamahal ng ating asawa, pagmamahal ng ating anak. And we are so happy, we feel blessed na kapag mahal na mahal kayo ng inyong mga anak, mahal na mahal kayo ng inyong apo, mahal na mahal kayo ng inyong magulang, mahal na mahal kayo ng inyong biyanan, mahal na mahal kayo ng inyong manugang, yung mga ando ng pagmamahalan, feeling nyo and then you feel blessed. Sabi nga nung kausap ko, sabi niya, alam niyo, pastor, nung una,
Umiiyak ako dahil sa mga problema. Ngayon, pastor, iba, binago ng Diyos ang buhay ko. Umiiyak ako sa pasasalamat dahil ng ginawa niyang pagpapala sa aking buhay. Is that how you feel? Is that how we feel? Na nung una, umiiyak ka dahil ng mga problema. Pero ngayon, umiiyak ka sa pasasalamat dahil ng mga pagpapala at ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Wow! Feel it. Damahin natin, mga kapatid, ang katotohanan ito. Nang sabi ng Bible, mapalad ka. Mapalad kayo. Kayong ang mga kasamaan ay nangapatawad. Kapag tinignan tayo ng Diyos, tayo'y mga masasama. Pero ang sabi ng Bible, mapalad ka. Sa iyong kasamaan, ikaw ay napatawad. Wow! Alam naman natin yung kabayaran ng kasamaan na yan. Walang hanggang kaparusahan. Yung nga lang napapahiya tayo, di ba? Nakaranas ba kayo na yung kayo napahiya? Sa kahihiyan nyo, hindi nyo malaman kung paano nyo haharapin yung kahihiyan nyo, pawis na pawis kayo. Di ba? Nakaranas ba kayo ng gano'n? Yung bigla kang pinawisan dahil nahihiya ka sa nagawa mong pagkakamali. Minsan hindi mo kayang itago ang mukha mo kung pwede lang bigla kang mamagic na mawala, gusto mong mawala dahil ng kahihiyan. Pero ito po mga kapatid, dahil ng ating kasamaan, hindi lang to kahihiyan, talagang nakalagim-lagim, nakapanghihilakbot na pagkatakot ang dapat nating madama dahil tatapon tayo sa impyerno eh. Pero sabi ng Bible, damahin mo to, damahin mo, unawain mo to, mapalad ka. Hindi lahat ng tao pinatawad sa kanilang kasamaan, pero ikaw, naibilang ka sa napatawad. Di ba? Ngayon, pandemya, may mga namatay. May bakuna at wala na mamatay. Anong pakiramdam mo? May bakuna ka at wala tapos hindi ka mamatay. Sabi natin, wow, Lord, thank you. Ang aming family, buo pa. Alam nyo, kanina lang, natanggap namin, sa pamilya na naman ni Miss, may namatay na naman. At heart attack. Ilan na yung sunod-sunod na mamatay sa kanila. Sabi nga, nabasa ko yung isang kapatid ni Sister Donna, sabi niya, Lord, tuldukan nyo na po sana. Tuldukan nyo na. Mula nang mamatay si Mami, sumunod na namatay yung panganay na anak. Sumunod yung, I think, pangatlo. Tapos sumunod naman ngayon yung manugang ng ng pamangkin ni Donna, ng kapatid ni Donna. 4 na. Ilan lang ang pagitan? Within a year. Kakalungkot. Pero kapag kabuhay kayo, sabi niyo, Lord, thank you. Pag nakita ko doon, gumising ang aking asawa, gumising ang aking mga anak, sabi natin, Lord, salamat po, salamat. Umuwi sila ng ligtas sa mga COVID, galing sa kanilang mga function, trabaho, and so on, o pag-aaral. And then umuwi sila hanggang ngayon for how many weeks, months, and years, ligtas tayo. Sabi natin, Lord, salamat, Lord. You feel it. Ngayon, ang sabi ng Bible dito, ang inyong mga kasamaan ay pinatawad. Huwag nawa tayong, sabi nga palibasa tayo, matagal ng mga mananampalataya. Parang pag nakikita natin yung kapatawaran, parang, well, it's just an ordinary word for me, and I don't feel anything special anymore because I know I was forgiven long time ago. Ang napakaganda po, yung bang pag binabalikan natin, ito maya't maya na, Lord, I am a forgiven sinner. Sabi niya, I am so blessed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I am so blessed. Sabi dito, and whose sins are covered. Of course, ang background niyan ay sa Old Testament, dahil sa New Testament, hindi lamang po ang kasalanan natin ay covered, kundi ang kasalanan natin ay cleansed. Pag sinabing covered, parang minsan pagka ang tao nagwawalis, inilalagay sa ilalim ng carpet, inilalagay sa ilalim ng lamesa, inilalagay sa ilalim ng kama, para matakpan, natatamad siyang dakutin o wala siyang pandakot o nagmamadali siya, winelsin, ilagay lang niya sa ilalim, natakpan yung kasalanan.
Pero pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po ang kasalanan natakpan, kundi ang kasalanan po'y hinugasan, nilinis. Hindi lamang hinugasan, malinis. Talagang malinis. And blessed is the man to whom, wow, ito napakaganda. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Napakaganda nito. Napakaganda nito. Blessed is the man unto whom the Lord will not impute sin. Mapalad ang tao na yung kasalanan niya hindi ililista o hindi ibibilang, hindi ilalagay sa kanyang record. Mapalad yung tao na kapag nagkasala, yung mga kasalanan niya wala dun sa record. Abay, wala kang pananagutan. Halimbawa po, kunyari, ako ang Diyos, meron akong sekretary. Kumbaga, may tagasulat ako, may eskriba ako. Ang nagkasala si Brother Francis, sabihin ni Satanas, isulat yung kasalanan ni Brother Francis. Kasala. Susulat naman ng scribe, kasalanan. Sabi naman ng Panginoon, huwag mong isulat. Huwag mong isusulat. Huwag sa pangalan ni Francis ilagay ang kanyang kasalanan. Ilagay mo sa pangalang Jesus ang kanyang kasalanan. Yun ang ibig sabihin nun. Kasalanan ko, kasalanan nyo, kasalanan nating lahat. Ang kasalanan natin hindi ire-record sa ilalim, sa ibaba ng ating pangalan. Ang kasalanan ng mga mananampalataya inilalagay sa ilalim ng pangalang Jesus. Wow. Kaya yung sinasabi ng Bible, mapalad. Brother Francis, mapalad ka. Brother Mark, mapalad ka. Brother Dakutanan, mapalad ka. Brother Conway, mapalad ka. Lahat tayo na napatawad, mapalad. Amen. Mapalad. Pag sinabing, now I am blessed, I am a blessed man. Not because I have this wealth and riches, but because I am a forgiven sinner. Ang aking mga kasalanan ay hindi ibibilang sa listahan ng aking pangalan. Ang aking kasalanan ay ilalagay sa ilalim ng listahan ng pangalan ng Panginoong Hesus na kanyang pinagbayarang lahat sa krus ng Kalbaryo. Praise the Lord. Amen. Na ano ba ang ibig sabihin ng forgiveness? The word forgiveness means God's promise not to count our sins against us. Pangako ng Diyos na hindi niya ibibilang na yung iyong nagawang kasalanan, gagawa pa ng laban sa iyo. Kapag pinatawad. Ibig sabihin, sa hukuman ang pinag-uusapan natin. Dito, mag-aani ka. Hindi ibig sabihin niya, nakagawa ka ng kasalanan dito, dahil pinatawad ka na, nag-confess ka, wala ka nang aanihin dito. Hindi po. May aanihin ka dito. Ang pinag-usapan natin, papaluin tayo ng Diyos bilang anak dito sa lupa. Pero pagdating sa langit, lahat ng kasalanan natin, binayaran na ni Jesus. Sa hukuman ng kaparusahan, wala na tayong pananagutan. Pinapalo lang ang anak, hindi po sinusumpa. Amen? So God's promise not to count our sins against us against that day, sa judgment day. Forgiveness itself is defined as the letting go of sin. Ibig sabihin, ang kasalanan, inaalpasan na. Hindi na hinahawakan, tinatandaan, Hindi na ng Diyos pinangahawakan yon, tinatandaan laban sa iyo. Inaalpasan niya na. Kaya sa Bible, mayroon tinatawag na sin bearer. Sa Old Testament, kukunin yung 2 kambing at ilalagay ng mananamba yung kanyang kamay sa kambing, sa ulo ng kambing, at ibig sabihin, inililipat ko sa kambing na ito yung lahat ng aking kasalanan. 2 kambing yan. 2 kambing. Kaya mayroong tinatawag na scapegoat. So, ang gagawin doon sa isang kambing, papatayin at yung dugo ititigis at iwiwisik sa altar. Ibig sabihin, may isang inosente na kambing na mamamatay, itinulad sa makasalanan na mamamatay para sa kasalanan ko. Yung isa namang kambing, hindi papatayin. Dadalahin ng isang makisig na saserdote at dadalhin po ito doon sa gubat at aalpasan yung kambing. Aalpasan na siya. Nililimot na, dala-dala niya yung kasalanan mo. Hindi na maaalala yon kung sino yung kambing na yon at kung nasaan yung kambing, naghalo-halo na mga kambing sa gubat.
Kung ano na mangyari doon, basta siya nakalaya na, nilimot na. Yan yung sinatawag na, yung kasalanan na yan. Hindi na tayo ang magdadala, si Jesus ang nagdala. Hindi po type ni Satanas yun. Hindi po si Satanas ang nagpasa ng ating kasalanan. Si Jesus, ibinilang na may sala na siyang nagdala ng ating mga kasalanan. Siya naman ay itinulad sa kordero na nagbayad ng ating kasalanan. So, forgiveness itself is defined as the letting go. At yun ang larawan. Kambing na iniligaw na sa lagubat at hindi na muli huhulihin, babayaan na doon. Forgiveness means it acknowledges the sacrifice God made through His Son, Jesus, who died to restore the relationship between God and man. Ang kapatawaran ay ang pagkilala na ang Ama sa langit ay inihain ng kanyang anak at namatay para sa atin para papanumbalikin ang naputol na relasyon ng Diyos at ng tao. Forgiveness does not mean, kaya kapag nagkapatawaran na, okay na. Pag nagkita, okay na, nagkapatawaran na eh. Forgiveness does not mean excusing or forgetting or permitting repetition of the sinful act against you or guaranteeing reconciliation with the perpetrator. Ang pagpapatawad po ay hindi nangangahulugang, okay, ini-excuse ko na yung kasalanan mo, nililimot ko na, pinapahintulutan kita na ulitin mo at patatawarin uli kita yung mga kasalanan ginawa mo. O garantisado na kapag nagkasala ka, magkakasundo pa rin tayo. Hindi po ganoon na ibig sabihin ng kapatawaran na lisensya para tayo magkasala o kaya ay excuse ka. Dahil ikaw ay mahina, excuse ka sa pagkakasala. Hindi po. Kaya hindi yun ang ibig sabihin ng kapatawaran, ini-excuse. Hindi po. Kundi ang pagpapatawad talaga, tumitingin sa nagkasala at ang kasalanan mo ay may kabayaran para mapatawad yung kasalanan na yan, kinakailangan may magbayad. And in that case, for that matter, ako ang mamamatay, ako ang mag-aalay ng aking buhay para yung kapatawaran makamtan mo. Kaya madali sa atin, papatawarin tayo. Pero hindi naging madali sa Diyos para makamtan ng tao ang kapatawaran kasi kinakailangang mamatay ang kanyang bugtong na anak. Kaya hindi po tayo pag humingi ng tawad sa Diyos, simple-simple lang, di ba? Hindi po tayo simple-simple. Kasi sa Old Testament, para humingi ng tawad nung una, may dala-dala silang mga sacrifices. Papatayin muna, patitigisin ng dugo, at yun na ang kahulugan na sila'y humihingi ng tawad. May nag-suffer para sa kanila. Kaya ang kapatawaran, hindi ba sa salitang okay na? Hindi po ganon. Napapatawad lang tayo ng Ama sa langit, tinitignan niya yung hain sa krus ng Kalbaryo na ginawa ni Kristo na namatay para sa lahat ng ating kasalanan. Doon tumitingin ang Diyos. Kaya ang kapatawaran, hindi pa sa sinabi ng Diyos, humingi ka ng tawad, okay na. Hindi po ganon. Kaya ng Diyos nasasabing, okay na, yung kasalanan mo, kaya ako napapatawad, may nagbayad na. Sa habag ko sa iyo, nagpadala ko ng tagapagligtas para hindi ka mapahamak at ikaw ay maligtas. Forgiveness does not mean excusing. Forgiveness is His great love and mercy for us. God's way of paying our debt of sin. Pamaraan ng Diyos para bayaran ang ating kasalanan, resulting in the forgiveness of our sins. So basahin po natin ang Ephesians chapter 1, 7 to 10. Ephesians 1, 7 through 10. Ito po ang sabi sa Efeso, kaya masarap po yung damahin na tayo napatawad. Napakasarap po na, wow. Yun nga lang, di ba, pagka nagpatawaran na yung mag-asawa, nagkagalit yung mag-asawa, nagkatampuhan, tapos nagkapatawaran. Di ba, ang sarap ng pakiramdam? Ang sarap ng pakiramdam. Pagka meron kang asawa na marunong magpatawad, talagang masarap. Pareho kayong lumalago. Ay, ang mag-asawa naman, hindi perpekto eh. Kaya, pamilya, ganun din. Kaya mga anak natin, di ba, ilang ulit bang nagpapatawad ang mga magulang sa anak? Di ba? Kahit nasasaktan na ang mga magulang, patatawarin yung anak. Patatawarin yung anak. Ephesians 1, 7 to 10. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Magkarugtong, redemption and forgiveness. Kaya hindi maihiwala yung kamatayan ni Kristo sa kapatawaran. Kaya sa doctrine of salvation, lahat ng vocabulary of salvation, regeneration,
reconciliation, conversion, adoption, redemption, justification, remission, imputation, glorification. Lahat ng vocabularies na yan, isa lang ang itinuturo, si Kristo. Lahat ng yan ay nangyari at nagsimula sa krus ng kamatayan ni Kristo. Wala yan yung kautusan. Wala dyan yung simbahan. Wala dyan yung mabuting gawa. Verse 8. Verse 8. Wherein He had abounded toward us in all wisdom and prudence. Verse 9. Verse 9. Next verse. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purposed in Himself. So it's God's purpose in Himself. Verse 10. Next verse. That in the dispensation of the fullness of times, ibig sabihin ng dispensation, yung different times, sa different times, different segment of time, merong iba't ibang pakikitungo ang Diyos. Sa segment na ito, let's say, Edenic dispensation. Sa time ng Eden, isa lang ang utos. Ang pagkain nila, gulay lang. Vegetarian sila. Vegetarian. After na magkasala, binigyan na sila ng karne. After magkasala. Pero sa Garden of Eden, makakakain kayo. Walang pinapatay na hayop. After na magkasala, yan, binigyan na sila ng kakainin. Pwede na ang karne. May kamatayan na. Pwede na silang kumitil ng isda, ng halaman. Kung ano-ano. Ha? So, iba. Merong Edenic dispensation. Then merong innocence. Edenic pala is innocence. Then, ano sumunod doon? Pinalaya sila sa Garden of Eden. Ang umiralay, conscience. Or, ano yan, no? And then, human government. Then law. Parang ganyan, no? Iba't ibang dealing ng Diyos sa iba't ibang panahon. Kaya sabi rito, that in the dispensation, iba't ibang pagtrato, pakikitungo ng Diyos sa iba't ibang panahon sa mga tao, of the fullness of times, yung kasapatan ng panahon ay tinakda, He might gather together in one all things in Christ. So lahat ng tao, titipunin lahat kay Kristo. Si Kristo ang uuwian ng lahat. Both which are in heaven and which are on earth, even in Christ. Kaya kay Kristo lahat ang punta ng lahat. Ano? Tingnan natin. So, redemption and forgiveness of our sins through His blood. Kaya hindi po tayo napatawad na walang shedding of blood. Kaya ang sabi ng Bible, ayan, without shedding of blood, there is no remission. And the word remission, the only negative vocabulary in the vocabularies of salvation, remission. And the word remission means forgiveness. Psalm 103, verses 11 and 12. Psalm 103, verses 11 and 12. Ito po. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Verse 12. As far as the east is from the west, so far had He removed our transgressions from us. Gaano ba kalayo ang east? Sa west. Gaano kalayo? Walang hanggan. Hindi mo malaman ang dulo niyan. Asan ang dulo niyan? Wala na. From the vanishing point to the vanishing point, sabi ng Bible, ganyan ko, pinaglalayo ang iyong kasalanan. Sa inyo. Kaya wala nang maalala. Hindi na maalala yan. Hindi na alalahanin. Pinakikita lang ng Panginoon, figuratively speaking, gumagamit siya ng picture words para ma-imagine natin na talagang inilayo ng Diyos ang kasalanan sa atin. Psalm 32, verse 1. Psalm 32, verse 1. Sabi dito, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Verse 2, Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and whose spirit there is no guile. Walang daya. Isaiah 38:17. Isaiah 38:17. Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption.
For thou hast cast all my sins behind thy back. Nilagay sa likod, inihagi sa likod niya. Picture ng paglimot. I will remember your sins no more. Micah 7:19. Sabi dito, He will turn again. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities. And thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Hindi lamang pinaglayo ko east and west ang iyong mga kasalanan sa iyo. Hindi lamang ang kasalanan mo ay itinapon ko sa aking likuran, kundi ang kasalanan mo ay inihagis ko sa pinakakalaliman ng dagat. Kaya lamang, bawal mag-fishing doon. Bawal mag-fishing. Bawal doon ang fishing. So, Genesis chapter 3, I want you to know this, guilt, ano bang bunga ng kasalanan? Pagka alam natin may kasalanan tayo nagawa, meron tayong guilt. Now, these are the examples. Guilt caused Adam and Eve to hide behind the tree in Eden when God came walking in the garden in the cool of the day, in Genesis chapter 3. Dumating ang Panginoon, Adam, nasan ka? Narito kami, nagtago kami. Ayun. Bakit? Ba't nagtago? Pinalilitaw ng Panginoon yung guilt. Kaya sabi nga natin, ano yun? Ano yun? Fright. Ano yan? Flight is fright. Yung pagtakas, pagtago, pagtatago, pagpapakita na siya guilty. Okay, so guilt caused Adam and Eve to hide. Sa Psalm 51:3, guilt caused David to cry out, For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Psalm 51:3. Sa Isaiah 65:6-5, nang ang Diyos magpakahayag kay Isaiah. Sabi na Isaiah, Woe is me, for I am undone, and I am a man of unclean lips, and I live in the midst of unclean lips, people of unclean lips. You see, natin yung guilt. Then, makikita din natin sa John chapter 8, verse 7. Naalala niyo po? May dinalang babae doon na makasalanan, guilty, caught in the act, adultery. Anong ginawa ng Panginoon? Nagsulat siya sa lupa, pagtayo niya, sabi niya, lahat, sino man sa inyo na walang kasalanan, siyang unang bumato sa kanya. At ang mga tao po, isa-isang nagsialis. Bakit? Because of guilt. Pinaalala ng Diyos sa kanila na kayo man ay makasalanan din. Huwag kayong malulupit sa mga nagkakasala. Di ba? Huwag kayong malulupit sa mga nagkakasala dahil kayo man ay guilty din na nagkakasala rin kayo. Huwag kayong malupit sa mga nagkakasala. Maging matuwid kayo, pero huwag kayong maging malupit. Pero pinakikita ng Panginoon ang pagmamahal sa kapwa. Psalm 103, verse 12. Sabi niya, as far as the east is from the west, so far had He removed our transgressions from us. Now, what forgiveness is not? Ang kapatawaran ba ay anong kahulugan? So, ito ay hindi kahulugan na kapag ang Diyos nagpatawad, hindi ito ang ibig sabihin. Number 1, tolerating their actions. Pag sinabing pinapatawad, okay lang, sige lang. Gawin nyo lang yun yung gustong gawin. So, hindi yun ang ibig sabihin ng pagpapatawad, tinotolerate, pinapayagan lang, hindi nagagalit, hindi pinapansin, tinotolerate lang, pinapayagan. Na maluwag ang Diyos. Hindi po ganon ang pagpapatawad. Hindi ito pagiging maluwag. Hindi ito pagkawalang galit sa kasalanan. Kundi ang pagpapatawad ay dahil ng laki ng pagmamahal sa nagkasala. What forgiveness is not? It is not excusing their actions. It is not permitting them to repeat their actions. It is not forgetting what they did. It is not expecting not to be offended again. Pagka tayo ay nagpatawad, hindi ibig sabihin, ine-expect ko na hindi ka na uli magkakamali. Pag nagpatawad tayo, you expect
the next possible offense na magagawa ng taong yan. Ready ka na. Kaya nga tayo, mga Kristiyano, dahil tayo, every time na lumapit tayo sa ating Ama at humingi tayo ng tawad, pinatatawad tayo. Ganun din naman kung nakakaasa tayo na ang Diyos nagpapatawad sa atin every time na tayo heartily with a broken spirit, humihingi ka talaga ng tawad with all humility, with a contrite spirit, humihingi ka ng tawad sa Kanya. Pag nakita ng Diyos na talagang seryoso kang humihingi ng tawad, ang Diyos talagang nagpapatawad agad, hindi niya na pinahihirap. At ganun din po tayo sa ating kapwa. Pag nakita naman natin talagang seryoso, totoong humihingi ng tawad, ay wag na nating pahirapin. Pero wag nating asahan na hindi na uli yan magkakasala. O wag mo nang uulitin uli, ha? Kahit sabihin man natin yon, you're expecting na tao ito, possible na magkasala uli. Ha? Bagaman sinasabi ng Bible dun sa babae nagkasala, humayo ka na at wag nang magkasalang muli. Pero alam ng Diyos, magkakasala uli yon. Possible. Naroon lagi yung possibility. So forgiveness is not expecting not to be offended again. Na kapag nagpatawad tayo, hindi tayo uli masasaktan. Ihanda nyo na po ang sarili nyo. Ang pagpapatawad po is not counting self better than others. Hindi kapag tayo nagpatawad, i-feeling natin, ay mas magaling ako sa iyo. Mas banal ako sa iyo. Forgiveness is not a license you give to become proud. It is not a license you give to yourself to become proud. Hindi tayo para magmalaki pagka tayo ay madaling magpatawad o marunong magpatawad. Now, if God will no more remember our sins, does it matter how we live? Kung sinasabi ng Diyos na ang ating mga kasalanan ay hindi niya muling aalalahanin pa, mahalaga pa ba kung paano tayo mabubuhay? Kasi ang Diyos naman ay hindi niya naaalalahanin ang ating kasalanan. Ito po ang sabi ng Psalm 19:13-14. 19:13-14. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Pag sinabing presumptuous sins, ipinapalagay natin sa ating sarili, hindi tototohanin ng Diyos na tayo paluin o tayo biguin. Hindi tototohanin ng Diyos yan. Sinabi ng Diyos, wag na kayong pumunta dun sa inyong mga kaaway, matatalo lang kayo. Wag na kayong pumunta. Hindi, Lord, pumunta kami. Ganyan na nangyari sa Israel. Hindi, Panginoon, pumunta. Anong una kasi ayaw nila. Ayaw nilang pumunta. Sabi ng Panginoon, pumunta kayo. Ay, sakupin nyo na yung mga bansang yan. Sinabi ko na sa inyo Bigay ko na sila sa inyo. Go. Sabi na, ayaw namin. Sige. Ayaw nyo. Sige, wag na kayong pumunta. Mga mamatay kayo. Dahil yung mga yan. Hindi Panginoon, pumunta na kami. Wag na kayong pumunta. Hindi, Panginoon, pumunta na kami. Sinabi ko sa inyo, wag na. Mamamatay kayo pag pumunta kayo doon. Nagpuntaan pa rin sila. Nangamatay nga sila. Natalo ng mga kalaban. Libo-libo. Ang tawag doon, presumptuous sins. Kakaroon tayo ng maling akala, sinabi na ng Diyos, igigiit pa natin yung atin. Dahil ng ating akala. Kagabi, dinidiscuss namin sa aming Divine Perspective lesson, subject sa Bible School, yung divine viewpoint and human viewpoint. Kung paiiralin mo yung human reasoning at saka yung iyong physical senses to verify truth, you use your human reason and you use your hearing, smelling, tasting, sense of touch, sense of sight. Kung gagamitin mo yan para masabi mong ito ang totoo kasi nakita ko nadinig ko itong totoo kasi nakita ko, nadinig ko, nahawakan ko, talagang totoo. Sabi naman ng Bible, we have a more sure word of prophecy. Napasin niyo sa 2 Peter chapter 1, we have a more sure word. Ibig sabihin, mas higit to sa physical senses. Mas higit ito sa human reason. Ang salita ng Diyos. Kasi ang human reason, nakita mo. Sabi nga, di ba? Okay. Sabi ni Joshua, araw, tumigil ka. Di ba inutusan ni Joshua yung araw, stand still. At tumigil ang araw. Pero sa science, alam natin, in reality, ang araw, hindi siyang gumagalaw. Ang umiikot yung planet Earth.
So nung tumigil ang araw, edi tumigil nga. Hindi lumubog ang araw, hindi nagdidilim, nananatili yung liwanag. Hindi tumigil ang araw. Yung earth ang tumigil sa pag-ikot. Pero sa tingin nila, tumigil ang araw. But actually, yung mata mo, dinadaya ka ng iyong mata. Oo. Kaya nga sabi ng mga piloto, minsan nakasakay kami sa eroplano from Palawan to Manila. Very eager ako. Gusto ko mag-share ng sabi ko, pambihira ba kayo itong eroplano, bumagsak ka. Share ko kaya yung gospel. Habang naroon kami sa Alapaap, ay gusto ko ba maranasan, share yung gospel. So punta ako dun sa cabin ng piloto. Pwede ba ako magsalita sa microphone? May isi-share lang ako sa mga tao. Sabi niya, Pastor, kasi yung iba dyan nagre-react, kaya hindi natin pwedeng gawin yon. Ganun ba? O sige. Ali kayo, Pastor, dito ka, pumasok ka. Pinapasok ako dun sa kanilang kwarto ng mga piloto. Sabi ko, paano nyo nalalaman? Pastor, tingnan nyo, eto yung ating, pa-indicator kung gaano nakataas na yung aeroplano. Ito, Pastor, ngayon tayo ay 29,000 feet above sea level. 29,000 feet above sea level. Ang ating taas ngayon. Sabi niya, para Pastor, malaman niyo kung gaano kayo kataas, wag niyong pagbabasehan yung inyong tingin. Huwag niyong kakalkulahin na ganon. Siguro, itong taas natin ito, hindi accurate yun, Pastor. Use your gadget. Yan ang instruction. Use your gadget. Tayo naman, ang katotohanan, hindi natin ginagamit lagi reason. Our reason is not an absolute authority or basis for what is right and what is wrong, nor our senses, physical senses. Ang tawag dyan ay empiricism, verifying truth through senses, and rationalism, verifying truth through reason. Hindi ito ang absolute. Ang sinasabi ng Bible is the Word of God is more sure. Kaya nga yung mga taong nakakita ng, merong nagpakita sa ibabaw ng niyog. Isang babae na mahaba ang buhok, maamo ang mukha, mukhang banal na banal. Naroon sa tuktok ng niyog at nagliliwanag. Ang mga tao, nung makita ng nagsambahan ng mga tao. At totoo nga ba yun na siya ngayon nagpapakita? They verify the truth sa kanilang mata. Pero hindi yun ang truth. Andito ang truth. Kaya hindi tayo nakukuha ng mga nagpapakita at kung ano-ano. We prefer to stick and stand on the truth of God's Word. Yun ang kagandahan ng tunay na mananampalataya. Kaya ngayon, sabi rito, I will remember your sins no more. I will remember your sins no more. So, paano ngayon tayo mabubuhay? Sabi rito sa Psalm, keep back thy servant also from presumptuous sins. Ayan na ha. So, paano ako mabubuhay? Huwag nawa akong magkasala, Panginoon. Ingatan mo po ako na huwag akong magkasala ng pagkakasalang dahil inakala ko. Nagkaroon ako ng maling akala tungkol sa iyo, sa iyong kagustuhan. Akala ko. Ba meron na kasabihan, hindi ka sasantuhin yan. Parang gano'n, Then shall, sabi rito, let them not have dominion over me. Huwag akong madaig, huwag akong pagharian ng mga ganong klaseng pagkakasala. Then shall I be upright. Magiging matuwid ako. And I shall be innocent from the great transgression. So paano ako mabubuhay? Huwag akong mag-akala sa aking sarili ng kung ano ang tama at kung anong mali. So anong gagawin ko? Verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Yung laman ng aking puso at yung bukas ng aking labi, ng aking bibig, ay maging katanggap-tanggap sa iyo. O Lord, my strength and my Redeemer. Ganyan tayo mabubuhay, mga kapatid. Yung iniisip ko, yung sasalitain ko, ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aking kalakasan at ikaw ang aking manunubos. Huwag nawa akong mag-akaakala. Huwag akong magbaka-baka sakali. Huwag akong maging mapagtangka.
at tinangka ni Eva na maging kagaya ng Diyos. Kinain niya ang pinagbabawal ng Diyos. Sila'y nangamatay. It is well, meron pong awit na it is well with my soul. Sabi po ng lyrics, my sin, oh the bliss of this glorious thought. What is this glorious thought? My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. My sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Napakaganda po, no? Sabi niya, my sin, not in part, but the whole. Kaya nung sinabi ng Bible na, your sins will I remember no more, not just the past sins, not just the present sins, not just the future sins, but the whole. Not in part, but the whole. So God promised, I will remember your sins no more. Now, what no more means? Ano may sabihin ng no more? No more means not at all. No more means nothing further. Naalala niyo yung mga, pagka may mga isinusulat na mga statements, tapos nakalagay sa dulo, no further comment. Gana, no further. Gana, sabihin, stop na doon. No further. Wala nang susunod. Tapos na. No further. Ibig sabihin, what no more means? Your sins will I remember no more. No more means nothing further. Not at all. Used for saying that the future will be different from the past because something has stopped happening. Something has stopped happening. Ano yun? Your sins. I will no more remember your sins against you. It stopped. Tumigil na yung kasalanan ng taong nagkasala ay aalalahanin pa laban sa iyo sa araw ng paghukom dahil lahat ng kasalanan mo inilagay na sa listahan ng pangalan, sa ilalim ng pangalan pa ng Jesucristo, binayaran niya na at nang ikay manampalataya, sabi ng Panginoon, hindi ko na aalalahanin lahat ng kasalanan mo dahil lahat ng yan bayad na. Kaya pagdating sa araw ng hukuman, wala kang nagawang kasalanan, naaalalahanin ko laban sa iyo. Lahat ng nagawa mong kasalanan, meron ka lang aanihin dito sa lupa. Pero sa panahon ng paghuhukom, no more. Si Kristo na ang mananagot ng lahat. Kaya panatag po tayo. Kaya anong sabi ng Bible? Mapalad kayo, kayong mga masasama. Bihira, ano? Parang masakit pakinggan no? Sabi niya, kayong masasama. Mapalad kayo. Pinatawad ang inyong mga kasalanan. Kayong mga masasama. O, sino naman ang tatanggi sa taong mulat sa katotohanan na siya nga ay masama? Tatanggi pa ba kayo doon na tayo masasama? Hindi tayo tatanggi. Dahil talagang tayo ay masasama. Mapalad lang tayo, tayo'y pinatawad. At ang ating mga kasalanan, hindi na aalahanin pa. Nothing further. Amen. Amen? Praise the Lord. Hebrews chapter 12, sabi naman, for I will be merciful. Imanagnify ko naman dito yung part na yun. I will be merciful. Kaya pala yung aalalahanin, hindi ko na aalalahanin ang iyong kasalanan laban sa iyo. Hindi ang pinag-uusapan yung memory ng Diyos. Ang pinag-uusapan is the mercy of God upon you. Dahil kung aalalahanin ko pa ang kasalanan mo laban sa iyo, wala kang lugar sa langit. Ang lugar mo dun sa impyerno. Sa impyerno. Salamat na lamang nang sabihin ng Panginoon, I will remember no more your sin and their iniquities. I will remember no more. Sabi niya, for I will be
merciful. I will be merciful. Kaya kapag lumalapit po tayo sa Panginoon at alam naman natin tayo ligtas, hindi natin kaya nagpapasalamat tayo na nanatiling ligtas dahil mababait tayo. Kaya sabi natin, Lord, salamat po na nanatili akong ligtas at mananatiling ligtas magpakailanman dahil kinahabagan mo ang katulad ko, Lord. Kinahabagan mo ako. Hindi dahil kinalugdan mo ako, kinahabagan mo ako. Hindi kinalugdan, kinahabagan. Dahil hindi tayo karapat-dapat. Kaya mga kapatid, lalo tayong magpakatibay, lalo tayong magpakasalamat sa Panginoon, lalo tayong magpakatapat. Walang lugar para tayo magmalaki. Kundi para tayo ay magpasalamat, magpuri, at luwalhatiin ang ating Panginoon. Kung may mga problema po tayo, may mga suliranin tayo na nangyayari sa ating buhay, nasasaktan tayo, nabibigatan tayo, nalulungkot tayo, minsan gusto nating magalit sa mga ginagawa ng mga taong mali, di ba? Yung mga ginagawa ng tao, nadidinig natin, ang dami nagkakandamatay dahil ng mga pagkakamali ng mga iba, kung sino man ang mga talagang mga gumawa ng mali. At maraming talagang napipinsala, kahit naman ngayon. Ang daming gumagawa ng kasalanan talagang kusang ikamamatay ng iba. Nakakagalit. Pero salamat tayo. Sa lahat ng kasamaan, pinanatili tayo ng Diyos. Pero hindi dahil tayo kinalulugdan lang. Tayo, basically, unang-una, kinahabagan ng Diyos. So, ang sabi ng Panginoon, ang inyong kasalanan hindi ko naalahanin pa. Nothing further. It will not happen again. In the future, it will not happen again. The moment na nagtiwala ka kay Kristong tagapagligtas, hindi ko naalahanin lahat ng kasalanan mo, not in part, but the whole. Hindi ko naalahanin pa lahat ng kasalanan mo laban sa iyo. Bakit? Sapagkat lahat ng kasalanan mo, sabi ng Bible, mapalad ang tao na ang kanyang mga kasalanan ay hindi ibinilang sa kanya. Hindi na idadagdag ng Panginoon sa listahan ng pangalan mo yung mga kasalanang nagawa mo. Pag nanampalataya ka, lahat ng kasalanan mo inilipat sa listahan sa ilalim ng pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ng iyon, dahil ng kamatayan ni Kristo, wala nang dahilan ng Diyos para alalahanin pa ang lahat ng iyon laban sa atin. Kaya ang kaligtasan ba'y mawawala pa? Hindi na nga aalalahanin Nothing further. Kaya tayo naniniwala ng kaligtasan hindi nawawala. So, nawa po, magpuno tayo ng pasalamat dyan, lagi nating mahalin lagi ang Panginoon. Paglambingan niyo ang Panginoon, napakabuti ng ating Ama sa Langit. Ang naming Diyos, salamat po ng marami sa bawat yakap ng iyong salita sa aming puso, na lagi kaming inaaliw at laging kami ibinubunsod sa pagpapasalamat. Lagi kaming binibigyan ng dahilan para maging masigla at masigasig na i-overcome ng mga dakilang gawa mo sa aming buhay, ang mga masasamang gawa na nakikita namin, nararanasan. Una sa aming sarili, pangalawa sa aming paligid, pangatlo sa kapangyarihan ng kadiliman. Lahat ng ito, mas malaki at mas dakila ang iyong biyaya kaysa aming mga pagkakasala at pagkukulang ng mga tao. Kaya kung kami merong pagtutuunan ng pansin, laser focus. Kung meron kaming pagtutuunan ng pansin, laser focus, ay ang iyong biyaya at ang iyong pag-ibig at ang iyong habag sa mga makasalanan na katulad namin. At kami nakatingin kay Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Ang kaligtasan namin, Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Maraming salamat po. Ingatan namin ang aral ng katotohanan upang hindi kami iligaw, ni numan, lalo na sa pagdating pa ng panahon. Halin namin ang lahat ng ito at dalangin at lahat po ng nakapakinig nawa magkaroon sila ng uhaw, matanggap nila yung kaligtasan dahil pag natanggap nila ito, wala na itong pagkakataong mawala pa. At kapag sila iligtas na, habang panahon na silang magpapasalamat sa Panginoon. O Diyos, sa iyo po ang dakilang kapurihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay umawit. Awitan ng ating Panginoon. Awitin natin yung Sweet Jesus. What a wonder you are. You are fairer than the morning star. Ang pamagat niyan.
Jesus, sweet Jesus? Yes, sweet Jesus. Yes, amen. Sweet Jesus. Go on. Sweet Jesus, Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lily that grows by the wayside. Precious, more precious, amen, than gold. I live for Jesus. I live for Jesus. Day after day, amen. I live for Jesus. Then come what may, the Holy Spirit. I will obey. I will obey. I live for Jesus. Day after day. Amen. Wow. I live for Jesus. Day after day. Taasan natin ng konti, ha? Sige. Awitin po natin. One more time. Paano dyan? Everyone. Sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lily that grows by the wayside. Precious, more precious, yes, than gold, more precious than gold. I live for Jesus, yeah. Day after day, that is supposed to be. I live for Jesus. Then come what may, the Holy Spirit. Amen. I will obey. I live for Jesus. Day after day. Amen, amen. Meron tayong dahilan. Alam niyo, kanina may kausap ako na nakatataas sa buhay. Doon sa kanyang garahe, andun yung sports car. Sa sasakyan pa lang, alam na nating marangya ang kanyang buhay. At dinala kami, umupa ng bahay, worth 30,000 a month para dun sa kanyang aso at sa kanyang katulong. Doon na tuloy. Worth 30,000 a month para dun sa kanyang aso. Sabi ko, pambihira, itong inupahang bahay ng aso, pangarap na natin bahay. Pero niya, sabi niya, tanong ko sa kanya, Sister, paano ka nakakilala sa Panginoon? Alam niya, sabi niya, alam niyo, Pastor, kahit na ano ang karangyaan ko sa buhay, ginawa ko na lahat. Kahit na anong karangyaan ko sa buhay, I feel empty. May kulang. Magaganda anak ko, mataas ang katungkulan ng asawa ko, karangyaan namin. Pero niyo, Pastor, there is something missing. There is something na I feel empty. Until meron akong kaibigan na nagyaya sa akin sa Bible study. Nadinig ko sila nag-uusap tungkol sa Bible study. Hinanap ko yon, Pastor. Hinanap ko. At nakakilala ko sa Panginoong Hesus. Wow. Nakakatuwa, no? Yung ganong mga tao. Kaya ngayon lagi niyang bukang bibig, si Lord, si Lord. Talagang ang Panginoon talaga. Pastor ang magaling. Ang magaling ng Panginoon. Ano mga kapatid? We live for Him. Well, of course, hindi tayo kinakailangan lahat maging ganon ang karanasan. But we know,
iisa tayo ng karanasan. Nang dumating si Kristo sa ating buhay, nagkaroon ng satisfaction at contentment, overflowing ang ating dahilan para magpasalamat at merong meaning ang buhay, why we live every day. Amen? Kaya sabi niyan, live for Jesus day after day. So do not be discouraged kung ang negosyo bumababa. No, siyempre nalulungkot tayo, nag-aalala tayo, but do not be so discouraged. Huwag kayong maging so down. Ha? Minsan, yung mga ganyang karanasan, pinapahintulot lang naman talaga ng Diyos yan para ang pananampalataya ng mga tao ma-exercise. At lalong mahayag na talagang, I am what I am, sabi ng Bible. I am what I am. So, amen. Paalala po sa atin mga kapatid, ito po, may announcement tayong dumating dito ng ating lot project. Due tomorrow, ay kulang pa ng 100,000 as per Brother Ellie's report. And then, yun po, no? Sa bukas po ito, 100,000 po. So, lahat po ng mga kapatid natin, lahat po ng may magagawa, makituwang kayo, makibalikat po, ha? Lahat po, mga nasa online. Lahat po, unang-una. And then, text nyo lang po si Brother Ellie. Ambag-ambag na po tayo kung anong magagawa po natin. And then also, sa Sunday po ay evangelistic Sunday natin. Second to the last Sunday na, sa Sunday. Tama ba? Ha? Second to the last. So yung third Sunday na yon, o yung second to the last Sunday, kasi yung Sunday na last, anniversary natin. Pero hindi natin may pagdiwang ng maramihan, malawakan, malakihan ang ating anniversary. But we will do what we can, na tayo lang, at least tayo, lahat tayo, magpasalamat tayo, we rejoice. At alam naman natin, hindi makakaten ang iba nating mga kapatid at maraming hindi nakakaten. Hindi naman natin pwedeng dalhin ng mga tao dito sa loob at mga puno tayo dito, hindi naman natin magawa, lalo na ngayon. Kaya meron tayong mga sinasaalang-alang na health protocol. Kaya, so ang gagawin po natin, mag-invite po kayo, siguro, we will limit, kaya ba natin ang 50 na mga visitors? At least, mga 50 sa capacity natin. Mga 50 na bisita, 30. Kasama miyembro. Kasi kayo nag-aasikaso ng ng spacing dito. Kaya, so 30 hanggang 50 lamang na bisita. Kaya ang gagawin po natin, kung meron kayong bisita na maimbitahan, bago dumating ang Sunday, and we try to invite, i-text natin para pagka dun sa ating sa Christ Baptist group chat, dugtong-dugtong lang, halimbawa may bisita ka, ilagay mo doon, number 1. May bisita ako, ilagay ko doon, number 2, number 3. Para makikita natin total, kung may 30 hanggang 50, tapos na. Wag na mag-invite dahil hindi natin kakayanin. Hindi natin napapayagan. Ha? Kaya please, ngayon, kapag pinayagan natin yan, may accidentally, may dumating, lalampas. Yung ibang miyembro, babawasin natin sa loob, ilalagay natin sa labas. Para kumasya yung mga miyembro, yung mga bisita. Kaya hindi natin pupunuin ng sobra ang auditorium. Ha? Kaya hindi tayo makakapagdiwang ng malakihan at anuman, nakagaya ng dati. So, evangelistic po natin sa umaga, evangelistic sa hapon. I will preach sa morning, Pastor Eloy will preach in the afternoon, pare-parehong evangelistic po yan. Pangalawa, mag-invite din po kayo online. So, ano yan? Unlimited yan, unlimited. Nakikita ko na you can invite, i-online natin yung preaching, nanonood sila online. Imbitahan nyo yung mga nasa probinsya, imbitahan nyo yung nasa abroad, imbitahan nyo yung nasa ganito. Evangelistic. Umaga at hapon. So mag-invite kayo. Umaga at hapon. Online. Bukod yung papunta rito. Okay po. So pag-pray natin yan. Please pray for that. Okay po. So tayo ay, narito na po si Brother Daniel. Brother Daniel, will you please come? Okay, tayo po ay dadako po sa ating offertory. Aniyahan ko po ang mga ushers para po sa ating offertory. Tayo po ay manalangin. Naming Diyos, maraming salamat po sa mensahe na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa inyo pong kadakilaan, Panginoon, at sa kapangyarihan po sa kapangyarihan mo, Panginoon, na hindi po nagbabago noon at kailan pa man, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Ang kasiguraduhan ng bukas na hindi po nawawala, Panginoon, na balang araw ay makakasama ka namin
At salamat po, Panginoon, sa kasiguraduhan na kami po ay inyong minahal ng buong kami, Panginoon, at hindi lang ang parte ng kung ano kami, Panginoon. Salamat po sa inyong kahabagan sa aming buhay. At nawa po, Panginoon, ay kami maging kalugod-lugod sa inyong harapan, sa aming pong mga natitirang araw dito sa mundo, Panginoon, at mapagligkuran ko po namin ang buong husay. Lahat po na ito ay aming pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa mapagandang mensahe po. At tayo po ngayon ay magwawakas na sa ating panambahan. Ayahan ko po ang bawat isa na magsitayo at hingin ko po si Pastor Dakotana na pangunahan po tayo sa pangwakas na panalangin. Kapatid, tayo ay magwakas sa panalangin. Imukuot po tayo sa harap ng Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa isa na namang pribilehiyo na kami ay nakapanambahan sa iyo, nakarinig ng iyong mensahe, ng iyong mga salita. Salamat po Diyos sa muling pagpapatibay, pagtuturo ng aming pastor tungkol sa kahalagahan, Panginoon, ng kaligtasan sa amin. Salamat po Diyos dahil hindi kami nabibilang doon sa walang katiyakan, kundi nabibilang kami sa isang iglesia na ang kaligtasan ay nakatitiyak, dakilang Diyos, anumang araw, anumang oras na kami lumisan, dakilang Diyos, sa mundong ito. Nakakatitiyak po kami ng 100% na pupunta kami sa paanan ng Diyos sa langit. At sa gabing ito, dakilang Diyos, dalangin ko, Panginoon, aming iglesia sa kinakaharap na maraming suliranin, maraming mga bayarin, saluti, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng pagpapasan, dakilang Diyos, sa mga gawain ng iglesia, dakilang Diyos. At dalangin ko rin, Panginoon, para sa aming darating na selebrasyon ng anniversary, Panginoon. Ikaw po ang siyang maggabay sa amin, magbigay ng mga tao, Panginoon, na nadalhin dito, dakilang Diyos. At sa gabing ito, Panginoon, sa aming pagkahiwa-hiwalay, ingatan mo ang bawat isa sa amin, ihatid mo ng mapayapa at ligtas sa aming pamamahay. In Jesus' mighty name, Amen. Amen.